pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay nabagit ko kami sa mga kasalanan. ng bagong pananaw sa buhay. Alam, lakit ng pag-ibig. Sa'yo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala sa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo. Diyos ay sumasabi. Kasalanan, kailangan kami mamamatay. Abagin ako, Maria, na pupuno ka ng grasya. Ako kaming makasalanan ngayon. Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin. Ipangamba sapagkat ang Panginoon ay at para sa lahat ng may karamdaman. Loobin mo nawang maunawa Upang magiging sa kanila at magiging ang mga naman, sila sa iyo kapayapaan sa buong oras ng hanggan. Amen. Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman. Pagkilala ng tama sa mali at ng mabuti sa masama. Ipagkaloob sa iyo. Panginoon. Sa halip, iligtas mo po sila at tulungan sa panahon ng Santa Maria, Ina ng Diyos, pupuno ka ng grasya. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na
Ngayon po ay 33 sa karaniwang panahon. Sa inyong pagtitiis ay tatanungin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang namumuno sa gobyerno ang dapat unang magsakripisyo para sa pagkakaisa. Liturgia. Ang liturgia ay pagbaslin ng salitang Salvador ang mulagan ng pagpilingkod. Ayon sa pagbumungan ng panalangin, pagpilingkod na may kagalakan ang sumamba sa kapangyarihan ng Diyos. Turo ng simbahan. Ang malasakit sa politika ay may papayag sa diwa ng pagkikilukas sa lahat. Ang mga nasa pamahalaan ang dapat mamunang magpakasakit para isulong ang pag-uusap at pagkakaisa kahit man lamang sa ilang kasabi. Amen.
sapagkat walang mayo o walang tuloy ang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapatulang sa kanyang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, hanggang sa walang hanggan. Amen. Mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan niyo, darating ang araw na lilibunin ko o mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutulog silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagalitin ng aking kapangyarihan na lulubog sa iyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating pusano, uong ko ay darating, taglay ang kaarawan natin. Buong buo may darating, taglay katarungan natin. Sa saling ng mga liham, iparinig ang tugtog. Ang Panginoon ay tulihin, tugtugin maalinoy. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliw ang nahuli. Magbuli tayo sa harap ng Panginoon siyang hari. Buong buo may darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagalan, at lahat ng lumalayo. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroon. Umugong sa palakpakan, pati ako alaliman. Umawit din nagagalak ang lahat ng kabubuhan. Buong buo may darating, taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon, masaya tayo umawit. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Buong buo may darating, taglay katarungan natin. Panginoon siyang pumupong, tanan sa kanyang ilalangin, taglay niya'y kagamuhan, at paghapon na matuloy. Buong buo may darating, taglay katarungan natin. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat tutularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho na kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay katinuman na hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi magpasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay na inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawa dapat sundan. Nang kasama mo kami, ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakain ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang unaatupan kundi mahimbasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit namin pinagtatagubilin sa mga tao ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, pinagdihan ni Jesus ang lahat sa mga balita ng pagdating ng wakas. Nagbigay siya ng mga tandang panghuwali na nalalapit na ang araw ng wakas. At hindi mo ang lahat na manatili tapat sa Kanya sa pagdating ng mga araw nito. At sumayin.
Papuri sa iyo, Noong panahon iyon, pinag-uusapan ilan sa mga tao ang Evangelyo, ang kahangahan ng mga patuloy ng at ang mga palanggi o kailangan ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, dapat ang malamang lahat na nakikita ninyo iyan ay inulo o ibubuo at walang bago itinira sa ibabaw ng kapwa-bago. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at hindi may ilaw-iwan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagawan. Kung makabalita kayo ng mga himaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit, hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa, at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas sa tanda buhat sa langit. Ngunit, bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsitayo ang lahat. Magsiupo po ang lahat. Reverendo Padre Teodoro Bulawit, ang ating minamahal na kura paroko, ating mga kapatid na mga pari, Monsignor Adi Vergara, na siya din Episcopal Vicar ng Southern District, Father Alan Antonio, kura ng San Marcos sa Kalumpit, ang pamilya ng yumaong Nathaniel Andaya, mga kapatid sa pananampalataya. Siguro po ay nagtataka po kayo bakit ako po ang nagmisa ngayon samantalang wala namang bukasyon, hindi naman fiesta ng parokya. Ako po ay inanyayahan ng pamilya ng yumaong Nathaniel Andaya na magdiwang sa banal na Eucharistia dito sapagkat bukas ay ang babang luksa ng kanyang kamatayan. Kaya po, andito po ako ngayon. Kung tayo'y magnilay-nilay sa Ebanghelyo, itong mga
ibanghelyong ito na hindi mukhang ebanghelyo. Bakit po? Sapagkat ang ebanghelyo ay good news, di po ba? Good news. At ang good news ay happy news. Ngunit dito sa mga ebanghelyong ito na maririnig natin mga bandang gitna at katapusan ng Nobyembre, andyan yung mga babala at paalaala sa atin na ang mundo ay magwawakas. Paano naging good news ang mga ito? Sapagkat sa mga huling araw ng Nobyembre ay magtatapos na ang liturgical year. At papasok tayo sa bagong liturgical year. Ito ay magtatapos sa dakilang kapistahan ng Kristong Hari, Christ the King, which is sa susunod na linggo. At doon magtatapos ang ating liturgical year. Magsisimula ito uli sa Advent. Kaya wag mo nang kumanta sa mga kanta ni Jose Marichan kasi di pa naman Pasko. Adviento muna. At yung Advent ay nagpapaalala sa atin na darating na ang ating Panginoon sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoon. Meanwhile, itong mga huling Gospels ay nagpaalala sa atin na magwawakas din ang lahat. Because it's the end of the liturgical year. At ang wakas ay hindi hahantong sa ganap na kawalan, total emptiness. Sapagkat ang pagwawakas ng mundo ay hahantong sa pagdating ng Panginoon. And that's the good news. The bad news is that the world will end. But the good news is that God will come to complete the work of His Son. Na ang ginawang kaligtasan ng ating Panginoon ay magkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng paghukom sa lahat ng mga tao. Ang bad news ay yung hindi naging tapat ay mapunta sa impyerno. Ang good news ay kung tayo ay nagsusumikap maging tapat sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo ay makapasok sa Kanyang kaharian. Sa Ebanghelyo natin, ang mga tao ay nag-usap-usap. Pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit nito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. So people were conversing about how beautiful the temple is, the temple in Jerusalem. Nasana po ang templong ito? Sabi ng ating Panginoon, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Not a stone upon a stone will be standing. At ito po ay nangyari. Kung ang ating Panginoon ay namatay sa 33 AD, no? And then of course muling nabuhay, in the year 70, look at the distance, no? 33, then year 70, ang Imperyo Romano ay lumusob sa Jerusalem dahil nagrevolusyon ang mga Hudyo. Lumusob ang Imperyo Romano at sinira, iginuho ang lahat ng mga gusali na nandoon. Pinaslang ang libo-libong mga Hudyo at ang templo mismo ay iginuho. Not a stone upon a stone was left standing. At hanggang sa ngayon, hindi na naibalik maitayo ang templo.
Kung pupunta po tayo sa Jerusalem ngayon, kung kayo po ay mag-pilgrimage, andyan yung burol kung saan noon ay nakatayo yung templo, pero hindi na templo ng Jerusalem ang nakatayo sa burol na yon. Isang moske ng mga Muslim, sapagkat nasakop ang Jerusalem ng mga Muslim nung una. At wala ka nang makitang edipisyo o bato man lang sa templo. Ano pong mensahe para sa atin nito ngayon? They were admiring the beauty of the temple. At kung meron kasing magandang bagay, parang tayo'y ma-attach sa mga bagay na yon. Hindi lang templo, kundi sa ibang mga gusali. Bawa, pupunta ka sa isang magandang lugar, makakita ka ng magandang mga gusali, mga parke, mga simbahan, at ano pang mga bagay. At sabihin mo, napakaganda dito, dito na ako titira. Bibili ako ng condominium dito. That's human aspiration. Gusto natin na tayo ay manirahan sa isang lugar na pawang maganda ang nakikita natin. Kaya lang, kung maging attached tayo sa lugar na ito ng mundo, gaano man kaganda, baka tayo ay masiphayo lamang, sapagkat ang lahat na ito ay dadaan at mawawala. For the world as we know it is passing away. Kaya po, si Papa Francisco ay may isang katagang ginamit niya tungkol sa mga taong ang pagkarelihiyoso ay nakafocus lamang sa mga magagandang simbahan, magagandang vestments, magagandang palamuti sa loob ng simbahan o kapilya, mga poon. Tinatawag ni Papa Francisco nito na worldly spirituality. Now, hindi naman masama yan, no? Ibig sabihin, kung tayo may debosyon, gusto nating pagandahin ang simbahan, by all means, pagandahin natin. Ayusin natin ang mga gamit ng altar, by all means, ayusin natin. Ngunit, kung hanggang doon lang tayo at kampante na tayo sa ating sarili na nakapag-ambag tayo na pinaganda natin ang simbahan, pinaganda natin ang poon, dinamitan, binihisa natin, nilagyan natin ng mga alahas, kapag kampante na tayo doon at iniisip natin na okay na ako sa Panginoon sapagkat pinaganda ko ang mga bagay na sagrado, baka mahulog lang tayo sa spiritual worldliness. Bakit po? Sapagkat hindi man lang ganyan, hindi lang surface at physical level ang debosyon na nararapat natin sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na debosyon ay, gawin mong maganda ang mga bagay na sagrado, that's well and good, ngunit kilalanin din natin na ang Diyos ay hindi lamang limitado sa mga relihiyosong at sagradong bagay, ang Diyos ay makasalamuha natin primarily sa ating buhay Kristiyano, sa ating pamumuhay at sa ating ugnayan sa isa't isa. Sapagkat sabi ni San Pablo, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? At kapag hindi natin kinikilala ang Espiritu Santo sa katawan natin at sa katawan ng ating kapwa, bagkus ay tinitingala lang natin, hinahanap lang natin ang Diyos sa mga magagandang gusali,
without recognizing God, the Holy Spirit, as present in our own body and in the bodies of our fellow men and women, we become worldly in our spirituality. Hindi lumalalim. Nasa surface lang. Nasa ibabaw lang. Hindi lumalalim sapagkat ang ugnayan natin sa ating Panginoon ay nahahadlangan sa mga attachment natin sa mga material na bagay. For example, nilagyan natin ng palamuti ang isang estatwa. Ang ating debosyon, ng Poong Nazareno, pinapaganda natin, ilalagyan natin ng mga bulaklak at ano paman. Pero ang sungit natin sa ating kapwa, may mga ginagawa tayong mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Tuwing prosesyon ng Poong Nazareno, nakikipagsiksikan tayo at tinatapakan natin ating kapwa. Bahala na, basta makaabot lang ako doon makakapit lang ako doon sa estatwa. Yan ang worldly spirituality. Kinikilala natin nandyan ang Diyos, ang ating Panginoon, sa estatwa, pero hindi natin kinikilala ang ating kapwa. Nandun din ang Diyos, nandun din ang Espiritu Santo, inaapakan natin, tinatadyakan. Bahala ka na dyan, basta ako'y makakapit. And that translates in everything else sa ating buhay. Na kung sa akala natin na tayo maging mabuting tao sapagkat meron tayong mga ginagawang mga kabutihan, mabuti yan. Continue doing that, but don't forget the basics. And basic is to recognize always the presence of the Holy Spirit in our souls, in our bodies, and in the person of our brothers and sisters. At sa pamamagitan ng ating pakikisalamuha sa kanila, pakikituring sa kanila ng mabuti at maayos, tayo ay nagbibigay galang sa Diyos Espiritu Santo. Yun naman ang sinabi ng talinghaga ng ating Panginoon. The parable of the sheep and the goats. Di po ba? Nasa katapusan ng panahon, ibubukod ng hari ang mga tupa at mga kambing. Ang mga tupa ay kanyang pinapasok sapagkat sabi niya, kayong pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo sa kanyang kaharian sapagkat nagutom ako at inyong pinakain. Nauhaw, inyong pinainom. And then nagtanong ang mga mabubuting tao, Panginoon, saan ka namin nakitang nauhaw at nagutom? Kung ito'y ginawa ninyo sa pinakaaba ninyong mga kapatid, yan ay ginawa nyo sa akin. And conversely, yung mga kambing, magsilayo kayo, mga sinumpa. Bakit po kami sinumpa? Sapagkat ako'y nagutom, hindi nyo ako pinakain. Ako'y nauhaw, hindi nyo ako pinainom. Kailan kayo nakita naming nagutom, nauhaw? Ano man ang ginawa nyo sa pinakaaba ninyong kapatid, yan ay ginawa nyo sa akin. Kaya po, kung titingnan natin itong mga palatandaan ng panahon, pandemya, lindol, baha, bagyo, giyera, digmaan. Ano bang
dapat nating attitude sa mga bagay na ito sapagkat sa totoo lang ito'y nangyayari na. Nangyayari ng mga bagay na ito. Ito'y paalala sa atin na hindi magtatagal ang mundong ito. Pero sa halip na tayo'y matakot, naway salubungin natin na harapin ang mga hamon na ito. And it is by the reaction that we do in regard to these things that we will be judged. May pandemya. Anong ginawa natin nung pandemya? Tayo ba'y nakikipag agawan sa ayuda? O tayo ba'y nag-aayuda? Nung pandemya, iniingatan ba natin ang ating sarili at iniingatan din ba natin ang ating kapwa? O wala tayong pakundangan? Kahit alam natin na meron tayong COVID, lumalabas pa rin tayo. Hindi natin pinapaalam sa iba. Total naman, wala na akong symptom. Kaya gala pa rin ng gala. Walang konsiderasyon. Kung may baha, anong reaksyon natin sa baha? Inaasikaso, natupag lang natin ating sarili o yung taong mas nangangailangan? May pinapaakyat ba tayo sa ating mga kapitbahay na nakatira sa mas medyo mababang lugar o di kaya hindi maganda yung bahay nila kaya nag-i-evacuate sana pero sinarhan natin yung ating pintuan, yung gate natin sapagkat ayaw natin papasok itong mga hampas lupa. May baha, may bagyo, pero ano ang ginawa natin sa gitna ng baha at sa gitna ng bagyo? Naway, tingnan natin ang mga palatandang ito ay hindi lang panghuhusga sa atin, kundi pagkakataon upang ipamalas natin na Panginoon, ako'y handa sa pagdarating mo sapagkat bukas ang aking puso. Kumikilala ako na andyan ka na, hindi lang darating na o darating pa, kundi andyan ka na sa aking kapwa. Kaya buksan ko ang aking puso, aking bahay, aking bulsa upang pakainin ka, alagaan ka, paglingkuran ka. At kung anuman ang mangyari, hindi tayo matatakot. Sapagkat sa panahon na dumating ang Panginoon sa mga sakuna at kahirapan, hindi tayo natitinag, hindi natitinag ang ating pananampalataya. Patuloy tayong gumawa ng kabutihan at pumapanig tayo sa kabutihan at kaayusan at katotohanan. Naway sa ating pagtatapos sa taong liturhikanong ito, the liturgical year, ay maging mas mapaigting din natin ang ating buhay Kristiyano. And if God allows us to still welcome Him on Christmas Day, naway gamitin natin ang mga araw ng Adbyento sa paghahanda sa sarili, sa pagbibigay ng mga priorities kung anuman ang mas mahalaga para sa buhay Kristiyano upang hindi tayo magkakaroon ng sinasabing worldly spirituality na sarili lamang ang inaatupag. Sumasampalataya ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, Ipinako sa krus na namatay matay, ibibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may gatong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, nalulublok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipagkatiwala natin ang sarili sa Diyos, manalig at umasa tayo sa Kanya habang ating idinadalangin. Panginoon, panatilihing buhay ang aming pag-asa. Panginoon, panatilihing buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang banal na simbahan upang patuloy itong gabayan ng banal na Espiritu habang inihintay ang pagbabalik ni Kristo sa wakas ng panahon. Ating isamo. Panginoon, panatilihing buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang mga dumaranas ng kagutuman, digmaan, krisis sa ekonomiya, at iba't ibang sakit upang makamit nila ang lunas sa mga suliraning ito at makaahon sa kanilang kalalagayan, ating isamo. Panginoon, panatilihing buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang mga kabataang nasisiraan ng loob at nawawala ng pag-asa at pagtitiwala sa kapwa upang muling mabalik ang mga ito sa kanilang puso at kalooban, ating isamo. Panginoon, panatilihing buhay ang aming pag-asa. Idalangin natin ang ating pamayanan, pati ang mga mahal nating yumao, upang sama-sama nating salubungin ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik, ating isamo. Panginoon, panatilihing buhay ang aming pag-asa. Amang makapangyarihan, pinili mo kami para kay Kristo, maranasan nawa namin siya sa aming buhay, sa aming pagsasalita at katahimikan, sa aming paggawa at pamamahinga, sa aming pagkabalisa at pag-asa. Hiniling namin ito sa Kanyang pamamagitan bilang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinapiling puran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Ama naming banal, bukalan na ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng inyong Espiritu gawin ng banal ang mga kaloob nito, upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusong loob, makikinig, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan niya, pinagpatihati niya, inibot sa kanyang malagay at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang himpang. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ikaw
Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa bugdaigdig. Musmusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asa sila'y muling mabuhay. Kainin ang lahat ng mga pumanaw, kasama sila Panyal. Aawa na sila tutuloy sa iyong kaliwanagan. Aawa at pagidapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ang kanyang kabiyak ng puso San Jose. Kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pag-iwanawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan na iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Iniling namin kumiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sa mandali. Inaanyayan po si Sister Suzette para sa kanyang pasasalamat. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Unang-una po ay gusto kong magpasalamat sa ating kagalang-galang na Obispo, Bishop Dennis, Father Alan Antonio, Monsignor Adi Vergara, and of course to Father Ted sa ginawa po nilang pagmimisa sa gabing ito. And of course, to the Bukas Palad Music Ministry, na nagpaunlak din po sa atin na umawit para sa misa. Hindi po madali para sa amin na mawala si Nathan. Naramdaman po namin ang kalbaryo. Nilakaran po namin ang kalbaryo. Nilakaran namin patungo doon. Madilim, malungkot, pero sa kabila po noon, nakita rin po namin si Santa Veronica at si Simon na tumulong sa amin. At kayo po yon. I just want to keep the legacy of Nathan. Dalawang bagay po iyon. One is to give love to everyone unconditionally. And the other one is to serve God wholeheartedly. Hindi po matatawaran ang mga nagawa ni Nathan. Hindi ko yon sinasabi bilang asawa niya, ba't isang kaibigan na rin. Sa ngayon, alam ko, tatanungin niyo, ano na ang mangyayari sa aming mag-iina? Ito lamang po ang masasabi ko. Si San Lazaro po ang pinili ni Nathan para siya ay maging kamarero nito. At kagaya ni San Lazaro, siya ay kaibigan ni Jesus. So I still find friendship, love, and hope na makakaya namin ang pinagdaanan namin ito. Uulitin ko po ito ulit dahil nasabi ko na po ito noon. Nagkulang man kami sa bilang, pero lalong nadagdagan ang pagmamahal namin sa pamilya.
at lalo ring lumalim ang aming pananampalataya. Sana po ay maging buhay sa mga puso ninyo si Nathan. At kung saan man siya naroroon ngayon, alam ko masayang-masaya siya. Dahil nakapiling niya po kayo ngayong gabi. Marami pong salamat. Agnes will say something on behalf of Nathan. Hello. So, I myself find it quite difficult to discuss matters when it comes to Papa. Kasi of course, I'm sure, same as everyone here, I miss him deeply. But I guess this poem that we came across, it really speaks, I think, for how Papa would feel for us right about now. So it's a poem by Donna Ashworth titled When I Go. When I go, don't learn to live without me. Just learn to live with my love in a different way. And if you need to see me, close your eyes or look in your shadow when the sun shines. I'm there. Sit with me in the quiet, and you will know that I did not leave. There's no leaving when a soul is blended with another. When I go, don't learn to live without me. Just learn to look for me in the moments. I will be there. So, just the same as the poem, I hope whenever we encounter certain times when we miss Papa, and there are some times that we need his presence, let's just look for him in those little moments, because I'm sure that even if he has passed now, he would just want us to keep remembering him in those moments that we have spent with him, and in the future moments that we will have, just remembering him. So thank you. Marami pong salamat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Let's give them a round of applause. Kasi nag-love letter lang ako sa kanila. And hindi naman sila naging maramot. Napaunlakan tayo for Nathan. And of course, thank you, Lord, kasi binigyan mo kami ng good weather. Yes! So,
bago mag-end ang program na ito, magpapa-fireworks tayo para talagang pabubuksan natin ang heaven sa pagpasok ni Nathan bukas. Kasi actually, ang kanyang death anniversary is really tomorrow. Kaya lang, gusto namin mabigyan ng pagkakataon ang mga taga Valenzuela, kayo, kasi Sunday. So, yung para naman tomorrow, yung talagang death anniversary niya, pang-familia talaga. So, sa Manila naman yun. So, maraming salamat. Of course, sa liturgy, nakasama namin mula umaga hanggang hapon because nagpa 2,000 Hail Marys kami. Hindi ho biro yun, ha? So, maraming salamat. So, bahala na sa atin si Nathan. And sa memories na nagkaroon si Nathan sa Sanlahi Choir, sa CFC, na hindi naman kami member. Hindi ho kami official member, pero kasi bikers kami. Pero kung hindi ho siguro sa amin naman ni Nathan, walang biker. So, nagpapasalamat din daw sila kay Nathan, kahit di kami CFC members. Kasi pang single pala. Siguro daw kung di nawala si Nathan, CFC din daw po kami. May papasalamatan pala ako. Sandali lang ha. Una, yung aking lolo at tatay, si Chorene Cruz. Dito lang po siya, nakatira. Chorene, tayo ka naman! Okay. Siya ang tumayong tatay at lolo ng mga anak ko from the very start na nawala si Nathan. Very consistent yung kanyang pagmamahal sa amin, mag-iina. Pangalawa, meron ako ditong adopted kuya, si Monsignor Adi. Okay. Monsignor Adi, high school pa lang ako, nagkakilala na kami. Ngayon, senior ka na ba, Monsi? Bagets pa rin. Okay. Isa ho siya sa naging sandalan ko rin ng mga panahon na yun. Pangatlo, Doc Albert, please stand up. Okay. Doc Albert is my bilas. Ang asawa rin po niya, si Doc Angie, passed away less than a month after Nathan. So, dalawa po ang nawala sa pamilya namin. Right? So, nagpapasalamat ako kay Doc A. Kasi kami yung magkasangga rin Counterpart yung family namin. So, nagsasaluhan ngayon kami ng lakas ng loob. Palakasan kami ngayon ni Doc A. Kung paano kami makaka-recover. Pero kasi, very thankful din ako sa kanya dahil very positive din yung kanyang approach sa pagkawala ng mga mahal namin sa buhay. And sabi ko nga, yun ang mahalaga. Yung friendship, love, and hope na nasa atin. And, sorry, iniisa-isa ko talaga, yung aking mga kaano ni Nathan, mga anak niya sa work. Kasi si Nathan, daming inikutan, Accenture, Cytel, ePerformax, pero nag-stay siya sa Accenture. And, ang dami ho na naging anak na sobrang ang dami din niyang natutunan sa kanila. Okay? Also, who else? Yung mga barkada ng mga anak ko. Kasi, sila ang parang nagbibigay sa akin din ng lakas Dahil kung hindi naman din sa kanila, mga amiga ho ang tawag ko sa mga barkada ni Arian. And doon naman sa barkada ni Agnes, mga ka-berks ko sila So, salamat. Meron pa ako nakalimutan. Yung mga naging kaano ni Nathan, kasi si Nathan mahilig sa music. Okay, yung mga naging kaano namin sa music ministry. Meron po dito ng music ministry ng Ulo at music ministry din ng Malanday. And meron din naman sa Balintawak. Nakakaano po yun. So, maraming salamat sa mga na-experience ni Nathan when it comes to music. Nakita nyo naman, bibong-bibo. Diba? Panay ang kanta.
Yung mga Wonder Boys, at saka sila Frank, sila Paul, Linda, sila ho yung nag-asikaso lahat nito. Hindi ko ito mapapaganda kung hindi sa tulong nila. So maraming salamat sa lahat ng effort. Okay. Mga family friends, alam niyo na yun kung sino kayo. Hindi ko na kayo isa-isahin, baka humaba tayo. Last but not the least is my Goons family. Please stand up, Goons. Tingnan nyo kung ano ang itsura ng mga Goons. Yan ang itsura ng mga Goons. Oh. Mga college friends po namin sa UST. So, Goons ang tawag namin sa aming mga sarili kasi maluloko lang kami. Pero hindi naman kami salbahe. Kaya Goons. Imagine niyo naman, iba sa amin magsisenior na ata pero stick pa rin. Most of us nasa abroad na. Kaya ilan na lang po kami natira dito. To everyone sa Ilcoro na parang kaka-join pa lang namin sa kanila pero nakita niyo naman yung effort. Tinapos nila yung song para sa gabing ito. So, yun lang ang masasabi ko sa inyong lahat. Okay, maraming salamat. At si Neta naman ang mag-guide sa inyo. Okay? Mabait yun. Hindi na pababayaan mo. Okay. So, to end the program, meron kaming pin-repair na para naman pag-uwi natin, maano ang mga diwa natin. Michael, are you ready? Music, please. Sobra naman yung music, masyadong masaya. Medyo ano mo naman. Oo.